people. Narinig yun? Naintindihan niyo yung English ko? These inspired ways. In Acts chapter 19 verse 11, it says, God did extraordinary miracles through Paul. Handkerchiefs in aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Ang tanong ko, nung panahon ni San Pablo Apostol, ang ating Diyos ay gumawa ng mga kamangha-manghang bagay sa pamagitan ng mga panyulito at mga dilantar na nahipo ay pinunas sa katawan ni San Pablo Apostol at pinadala doon sa may makaramdaman. Lahat ng may makaramdaman ay gumagaling. At lahat ng mga inalihan ng demonyo ay pinalalaya. Pinupunasan si San Pablo ng panyulito at mga dilantar. Ang tanong ko, si San Pablo ba ay naging kulto? Naging kulto ba San Pablo? Hindi po! Sapagkat ang ginawa ni San Pablo ay udyok ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Brothers and sisters, ang isang taong kinakasiya ng Espiritu ng Diyos ay hindi maaaring maging kulto. Amen? May palatandaan ang taong kinakasiya ng Espiritu ng Diyos. Ang unang palatandaan ng taong kinakasiya ng Espiritu ng Diyos ay may kapayapaan sa isip at puso. Ano mang naririnig sa paligid, nakatutulog ng tahimik. Ano mang insulto ang sabihin sa sarili, hindi nasisiraan ng bait. Paratangan man magnanakaw, paratangan man pangit, hindi po siya nayayanig. Amen? Sapagkat sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Pangalawang palatandaan ng taong kinakasya ng Espiritu ng Panginoon ay hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Naiibig niya ang mga taong hindi kaibig-ibig. Naiibig niya ang kanyang mga taga-usig. Hindi siya ni minsan nagdarasal na kidlatan na ang kanilang taga-usig. Pagkos ang kanyang panalangin, pagdating ng panahon, ikaw na aming taga-usig ay makakasama namin sa gawain ito. Purihin natin ang Espiritu ng Diyos. Purihin ang Panginoon. And so brothers and sisters, what we are doing this ministry are God's inspired ways. Mga gawang o diyok ng Espiritu ng Panginoon. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang ginawa niya noon kay Pablo ay gagawin ngayon, gagawin bukas sa mga taong sa kanya ay mananalig at manampalataya. Amen? Lahat nating dinadala at tinataas sa pagtitipon at ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus, tatandaan nyo, iyan ay mahalaga sa tingin ng Diyos at sa tingin ng mga taong may pananalig na buo sa Diyos. Bagamat yan ay walang kwenta at katawa-tawa sa mga samata ng mga taga-mundo, subalit huwag ka sa pamamagitan ng payong ang isang kapatid natin na hindi maibig-ibig na pao ang niniligawan niya. Amen? Narinig niyo yung sulat na aking pinasa ng araw ng Martes? Minsan, isang kapatid natin nanliligaw at tinatanggihan. Siguro, ibang tingin sa kanya. Subalit, nung siya po ay tinanggihan na, nagbukas siya ng payong at nanalangin siya sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon na bukas ang payong. Hindi siya nanalangin sa payong sapagkat wala naman magagawa ang payong. Tandaan yan, walang magagawa ang payong. Subalit, kapag kumilos ang Panginoon, gagawa siya ng bagay na kahanga-hanga sa pamamagitan ng inyong payong. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lakasan niyo. So ang wika niya sa kanyang patutuo, nagbukas siya ng payong at ang wika niya, Panginoon, udyukan mo rin ang aking nilagawan magbukas ng payong. Kapag siya nagbukas ng payong, palatandaang narinig mo ang aking panalangin. Brothers and sisters, kapag ang isang tao ang makasama nyo, nakasama ang Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng Diyos.
Kapag kayo ay nakinig ng mabuting balita sa taong sinasamahan ng Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng Diyos.